And this is September 26th, Thursday, Dark and Light Side, episode of Life 164. So, alamin natin saan ba galing yung mga dilim or nagdidilim na sitwasyon na bahagi sa buhay ninyo. Alam mo, minsan, may mga clients din na hindi rin matanggap. Ba't naman ganun? Baraha yan 'di ba? That's your energy. When you do a private reading, the person or the reader like me is using the energy or the vibration that is with you. So, ibig sabihin nun, wala tayong magagawa doon, 'di ba? Alam niyo kung gaano ito kakapal. Kaya, kaso tapos maliit pa yung kamay ko. Ay, Diyos mio. So, eto na. Bahala na dyan si Batman. Basta makuha. Mas-shuffle natin ito. Okay. So, dito, kukuha tayo dito ng tatlo. Alamin natin kung alin ba dito ang bibigay sa inyo ng problema ngayon. Nagbibigay sa inyo ng karma ngayon. Okay. Una. Eight of Swords. That's the isolation thing. Okay. Pangalawa. The Queen of Wands. And pangatlo, Five of Pentacles. Hi! Okay, nakumpleto talaga. So, ibig sabihin nito, no, nandun ka na sa punto or sa bahagi ng buhay mo, wala ka nang, wala ka nang magagawa. Lahat ng options, lahat ng angles, exhausted mo na. So, kung ikaw yung tipo ng tao na umaabuso ka sa nagmamahal sa'yo, sa nagbibigay sa'yo, sa nagpo-provide sa'yo, well, yung huling pangyayari is mahihirapan ka, mawawalan ka, iiwanan ka, at ipagpapalit ka. Ito yon. This is the card of poverty, the card of cheating, third party, and the card of dismay and the hurt and pain. Kapag kapag ikaw yung tipo ng tao na ganito, ibig sabihin yung karma mo nang gagaling sa tao na nagmahal sa'yo, tumulong sa'yo, posible pamilya mo, magulang mo, karelasyon mo, kaibigan mo, or mga community people who help you along the journey to survive. At nung nasa punto na siguro na nasa rurok ka na ng tagumpay, hindi mo na agad ito nagawa. Ngayon, kaya ka nakakarma dahil dyan. Okay? So, tignan natin dito sa good side kung ano dapat. Una, the Six of Swords. Pangalawa, the Nine of Cups. And pangatlo, the Seven of Wands. Ang ganda ng kombinasyon. Alam mo kung bakit? The Six of Swords kasi is transition. So, siguro kung naging sensitive ka or naging considerate ka before, at sinunod mo yung clue ni universe na lumipat ka, mag-shift ka ng trabaho, mag-shift ka ng lugar, kung ano man yung dapat, 'di ba? Or sinabi siguro na sige, mag-abroad ka dapat. Kung yun sinunod mo, yung pangalawang baraha is fulfillment. Ibig sabihin, kung hindi naging matigas ang ulo mo, halimbawa, kung sinunod mo ang payo ng magulang mo, siguro 90% ng inaasahan mo ng mga pinapangarap mo ay nakakamit mo. And then, by today, you just have to stand on your own ground to fight what you think is good for yourself. Ito yun 'di ba? Kasi may mga anak na pasaway, may mga asawa, kaibigan, pasaway na hindi sila sumusunod sa mga payo or opinion or suggestion. Tapos sa bandang huli magsisisi ka, 'di ba? Ito 'yun. Ito 'yun kasi hindi ka sumunod sa payo nila, kaya ang nangyari, imbes na makamtan mo lahat ng pangarap mo, dito isolated ka na, wala ka nang matatakbuhan kasi yung giver mo dito
umalis, iniwanan ka, tinalikuran ka, at sumama sa iba. Pag ito'y pag-ibig, ibig sabihin, kung inabuso mo ang pagmamahal niya sa'yo at hindi mo iningatan, iiwanan ka. Ganito yon. Dapat dito, ang transition niya dito is sinasabi, kung sumunod ka sa agos ng buhay at nagkaroon ka ng sapat na panahon at pagtitiis at determinasyon, darating ang araw na magiging sayo yan. At hindi ka mauubusan kasi ando doon yung 70% naka-hold sa'yo. So, ibig sabihin yung i-work on mo is just 30% sana. Hindi na katulad nito na ina-experience mo ngayon buong buhay mo. That's the 100%. Ibig sabihin, you're experiencing a bad karma. This is again a general reading that some may not be able to resonate. But if some of the mentioned situations or scenarios adapt, then para sa inyo yan. At kung kailan nyo ito mapapanood, ito yung mensahe ninyo. Ito isang elaboration lamang sa mga baraha na usual hindi nangyayari sa mga card reading videos na dumadaan posible sa FYP ninyo. Okay? Para mas lalong maintindihan, kaya ako ginagawa ng ganito. Diba? Bilog ang mundo eh. So kapag naikot mo na ang mundo, wala ka nang tatakbuhan. Lalong-lalo na kapag yung tao sigurong nagbibigay sa'yo ng suporta, napapagod na din kasi hindi naman yan nakikita na binibigyan mo ito ng halaga. O pagpalagay natin, yung mga sponsors mo, wala ring nakikitang progress sa'yo, so tinigil. Di ba ganon? So dito naman, sa light side of life, kung sinabi ng pagkakataon, sinabi ng panahon na, sige, dito ka dumaan sa ganito para kahit lubak-lubak man, makakamtan mo mga pangarap mo. Kesa dito, nakaupo ka lang, pa-online ka lang, naghihintay ka kung kaya sino magbibigay sa'yo ng suporta, pagkain, ganun. Di dumating ka sa punto na naubusan ka ng mga taong nagbibigay sa'yo. Naubusan ka ng mga taong magpapakain sa'yo. So ngayon, wala ka nang tatakbuhan, di ba? But if on the other side of life, if you are doing your best, though that you are experiencing tough situations, pero magbubunga yan, katulad ng karma. So for the past 10 years, kung ano man yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. And then asahan mo, for the light side of life, sa magkakaroon ng good karma, then congratulations. Sa naka-experience ng bad karma, asahan nyo hanggang end pa ng 2025 yan. So if you want to know some options or solutions sa problems ninyo, just leave a message, drop a comment para alam natin kung ano pa ang pwedeng gawin para kahit papaano hindi lahat maubos. Kahit papaano may matitira pang mga blessings na susuporta sa inyo along the way. Okay? So we will proceed with Real Talk 101. Thank you so much. At abangan nyo yung mga readings sa shorts ng YouTube ko dahil some of my viewers right there nagre-request to have it back, okay? Using the other card or the other deck. Thank you.